ay yung tinatawag na commanding the day. Maraming churches na rin po ang ina-adapt to with Pastor Bong, si na Pastor Dong, at si Pastor Nonon. Ginagawa na po na ito. Very, very prophetic. This is a new way of prophetic. Hindi katulad ng mga prophetic na nakikita natin ng mga dati, no, ng mga dancing in the spirit. This is a prophetic way of declaration. Kaya dapat, sabi ko, matutunan ng buong church to. Matutunan ho tayo how to really redeem our day. Ang tawag doon, commanding the day. Kasi po, kung meron hong ginagawa ang kaaway sa atin, maaga pa lang, 3 o'clock pa lang ng umaga, nagtatanim na ang kaaway ng mga seed of confusion, seed of lie, seed of destruction, para patayin tayo, wasakin tayo, at i-destroy tayo, mga anak ng Panginoon. The Bible tells us that I have given you authority. Kanina niya sinabi yon? Matthew 28, sa iyo, sa bawat mga Kristiyanong nakakilala sa Panginoon. Authority is something that we have. And the authority, hindi yan, pag sinabing authority, hindi siya yung please naman, sumunod na kayo. Hindi ganun yung authority. You said authority, you should know where you stand. It is about dominion. It's about, na sinabi ng Panginoon na sa Genesis 1:26, na binigay ng Lord ang authority and dominion sa tao. That's the original design. And when Jesus restored that authority, triumphing victory over death, He had given us all authority. Matthew 28 po yan. Kaya dito po nanggagaling yung turo dito sa commanding the day. But I want to give you some more scripture. When the church was beginning, ginagawa na po nila itong commanding the day. So ito po yung mga key scripture na dapat nating tandaan. That's why we are applying this in our church. Kasi nakita ko na it's very powerful. Amen? Paano ba tayo mag-command ng day? Do you command the day by pagrereklamo? Ano ba to, Lord? Ganito, ganyan. Ba't ganito yung nangyayari sa akin? Lord, ganun ba kayo mag-command ng araw nyo? Buisit naman tong araw na ito, ganito, ganyan. Or you are commanding the day, walang pera, ano magagawa ko? Yeah? Isang ganyan tayo. O kaya, you will start the day by being emotional with what is happening in your life. Di ba? Mag-iinit, papagalitan mo yung anak mo, papagalitan mo yung asawa mo, isasalita ka ng ganito, ganyan. Alam nyo, our words are powerful. And we should not waste our time in things that are not honoring God. Kaya dito, do not despise your covenant by commanding your day with, ang tawag yun sa English ng reklamo, with complaining. No? Kaya maging maingat po tayo sa mga salita natin. So there is an instance in the Bible in Acts chapter 16, 25 to 31, kung saan makita natin Apostle Paul and Silas, is it Silas? No? And nahuli sila ng guard and they were imprisoned. Ito yung context ng Acts chapter 16. No? Paul and Silas are commissioned by God to proclaim the gospel to the Gentiles. But before that, makita mo, itong doon na to, nahuli sila ng Romans dahil sa paghahayag nila ng salita ng Diyos. But what happened is, di ko sila nagreklamo. Pagmasdan nyo ano ba to, Lord? Nakakulong na naman kami. Lord, ginagawa naman namin yung best namin. Ba't hinayaan mong mangyari sa amin to, Lord? Hindi ganun ang mababasa mo. In Acts 16, 25 to 31, but at midnight, Paul and Silas were what? Praying and singing hymns to God. So hindi ho sila nagrereklamo Nakakulong ho ito.
nakakulong. And the prisoners were listening to them. Suddenly, there was a great earthquake so that the foundation of the prison were shaken. And immediately, all the doors were opened and everyone's chains were loose. Pag ako si Paul and Silas, natanggal na yung mga kadena, nagbukas, uy, pinalalayas na kami ni Lord dito. Pwede na akong lumabas. Pero may nangyari. And the keeper of the prison awakened from the sleep and seeing the prison doors open, supposing the prisoner had fled, drew his sword, and was about to kill himself. Magpapakamatay. Paul called with a loud voice saying, do yourself no harm, for we are all here. Then he called for a light, ran in and said, Sirs, what must I do to be saved? So they said, believe in the Lord Jesus Christ, and you will be saved, you and your household. Alam nyo, pagka tayo po nagsaserve sa Lord, huwag niyong asahan na hindi kayo padadaanin ng Panginoon sa mga difficulties. Amen? Are you listening? Kasama sa pakikihati ho natin, yang kagutuman, kawalan, kamatayan. Ulitin ko ha, bakit sila nagsaserve sa Lord na kulong? Isn't that terrible? Diba? Tayo, Lord, ako nagsaserve sa iyo, ba't ganito? Wala kang pinoprovide na pagkain sa amin. Lord, ganun ba tayo? Sa tingkabit, mga words na sinasabi natin. Baka hindi nyo na naririnig ang mga sarili, but scripturally, what they did, anong oras ito, itong umawit at nagpuri sila? Kailan? Kailan? Anong oras? Midnight. So dito makita natin, there are darkness, there are crisis, there are transition in our life. Kasi ako tinitignan ko, pagka mayroong mga dilim, may crisis, may mga journey. Pag sinabing transitions, those are journey in our life. Huwag niyong i-curse yung mga crisis na yan. Huwag niyong sasabihin na yung kalagayan niyo ay pangit, hindi maganda. Ako nung nakita kami ng mga classmate ko, sabi ko sa kanila, nagkakamustahan. Every time magkakamusta yung isang classmate, sabihin ko, alam ba I was in Arellano, pinag-aral ako ng kinakasama kong bading. No? Ganun ba? Totoo pala. No? But the thing is, after I have graduated, 7 years kami nagsama noon, and then dumating yung time sa buhay ko na nakilala ko ang Panginoong Hesus, sabi ko sa kanila. And dun binago ng Lord yung aking buhay. Maliit na testimony, but powerful, that saying, God changed me. Kasi acquaintance yan eh. Nagkikita kayo. Paano mo sasabihin sa kanila na binago ko? Kasi kilala nila ako eh. Isa ako doon sa bad boy doon sa section namin. Kasama ko si Raymond. Puro kalokohan. But I just want to say that God changed me. And I'm a pastor right now. Kasi ginagamit ho natin itong mga crisis, mga transition, mga darkness sa life natin upang papurihan ang Diyos. Kasi mga kapatid, kaya magko-commanding the day, it's because there is darkness. There is crisis. Sino may crisis rito? Sino may crisis? Financially, nag-aaral, hindi alam kung ano gagawin, hindi alam ang direksyon sa buhay. Crisis yan. Nagta-transition. But this is what the Bible is telling us, that in the midnight, in the crisis time, in darkness, we should begin our day by praying and worshiping. Kaya ito yung ipapasok ko sa ating HO, na we will do this commanding the day. Again, this is formulated by Dr. Inichi, ginagawa na nila Pastor Bong, at prophetically ginagawa na rin nila Pastor Nonon. And we want to apply. Kasi ako nakikita ko na for 3 months,
there is a crisis that is happening in our HO. Sabi ko, nung nagpunta kami kay Pastor, nakita ka agad nila yung problema, yung resume. Resume yung ginagawa ni Brian, yung portfolio, hindi nagpo-portfolio ng tama. Kaya pala ganun. Sabi ko, sa loob ng 3 buwan, wala, halos dumarating na mga clients. Pero doon kay Pastor June, may isang disciple sila na 7, hindi na kayang nawawala pa yung iba. Dahil hindi na kayang i-hold. Pagkatapos ang matindi ron, online jobs lang kumukuha ng mga trabaho. Sabi ko, napakasimpleng instruction yung nagawa. And yet, 3 buwan na tayong usad pagong sa HO. But the good thing is maraming natitrain, maraming mga baka transition time lang din ng Lord upang tayo ay lalong pero dapat may client ka na no? But anyways, even it is the enemy trying to steal from us, kill for us, and destroy us. Kasi we need to learn that the enemy trying to kill, steal, and destroy, but God wants to give us life and to enjoy His fruits. Kaya nga yung authority, kinuha na ng Panginoon at binibigay sa atin. Kaya commanding the day. Before your day start, dapat nagsisimula ito sa revelation, salita ng Diyos. Starting the day, or commanding the day, start not at 5 a.m., but 12 a.m. Kaya maganda yung oras ng devotion na natin sa HO 11:30 to 12:30 midnight. So, gusto ko buksan na ito sa lahat. Mag-invite tayo. Yes, nag-HO tayo. But, we invite our people na gustong sumama upang makommand rin yung kanilang buhay at pananampalataya. So, this is why commanding the day starts at 12 a.m. Yung makikita natin dito, tama ba 12 a.m.? 12 a.m. 11:30 to 12:30. Pero yung natin is 12 talaga, no? But we will start it 11:30 to 12:30. So we invite you, everyone, no, na pumunta kayo rito na 11:30 kasi invitation sa inyo lahat to. Prophetic gesture po yung ginagawa natin and we want to really take authority in the day. So, anong nangyaring himala rito? 2 klaseng himala. Unang himala ay yung physical salvation, freedom. Kasi nakatanikala sina Paul and Silas, but because of the earthquake, himala po yan, prison doors open, chains were loosened. God can shake all their circumstances. Alam niyo ba, himala po yung nangyayaring gera ngayon. Nasa loob ng 12 hours, tapos ang laban. Patay yung 40 na general ng IRGC, patay si Homonay, the head of the snake, the evil axis. Ito, gusto papatayin ng mga Hudyo. Death to Jews, yan ang nila, yan ang doctrine nila. Saan ka makakakita ng gobyernong ganon? Ang gobyerno mo, nung bumagsak ang 9/11, yung member, the 9/11, tuwang-tuwa sila, nagbubunyi sila, na yung Amerika bumagsak yon with sino ba yan yung yung ng 9/11 sa Al-Qaeda, no? Nakalimutan ko, hindi naman siya si Saddam Hussein so we see that our physical freedom is required. Dito may pakialam ang Lord sa pangangailangan nila. Look at this. Saan sila natatali? Sa prison. Anong prison meron ka ngayon? Ikaw ba ay alipin ng kahirapan? Prison yun. Di ba? Nakita nyo? But technically, they are physically bound. Wala silang freedom. Pero marami sa atin, meron rin ganyan. Di ka nakapag-aral, no read ka, alipin kayo ng kahirapan. God wants to free you from the bondage of physical oppression.
Ang dami ngayon mga tao, physically oppressed. Kanina lang, kagabi lang, may tinulungan ako, sabi niya, baka may gustong, sa FB, na antig lang ako, baka may gustong kumuha ng anak ko, nasa kalye na raw sila. I don't know if it's true or not, hindi ko ma-prove. Pero sabi ko, rider ako, I wanna help, give your GCash, para sa bata, nag-send ako ng kahit paano 100. Salamat po. Sabi ko, rider ako, umiikot ako sa QC, sana malaman ko kung saan kang lugar para at least makita ko at matulungan ka pa namin. Kasi nakita ko, there are a lot of people that are namamalimos, oppressed, lalo ngayon sa state ng pamahalaan ho natin, na ang presidente ho natin ay problema sa kanyang pamumuno, sa kanyang pamamahala. People are really oppressed. Salamat na lang, hindi nangyayari ang matitinding problema ngayon sa panahon natin. Huwag naman sana at dumating after 2 years, magbago ho na yung presidente natin at maiayos. Kasi right now, I believe that God is doing something in the Philippines. Ito prophetic ho ito, nabasa ko sa Bible. That sa Bible ho kasi, si King Cyrus, he is an unbeliever king, a Gentile king. Kasi naging sobrang wicked na si Israel that mas righteous pa yung king ng Cyrus. Ang tawag ni Lord kay Cyrus in Ezekiel, I don't know if it's Ezekiel who wrote it, is my shepherd Cyrus. That's Daniel. Tinawag ni Lord yung si King Cyrus as his shepherd. That is, tignan niyo yung Isaiah 44:28. Prophetic po ito ha. Si Isaiah, nabuhay po siya sa panahon na ang Israel bumabagsak na. Sa kalagitnaan ng ang hari ng Israel ay napakasasama na. But prophetically, Isaiah saw the future that a king from Persia, named Cyrus, ang tawag ng Lord Shepherd niya. Isaiah 44:28. Sanang sabi sa Isaiah 44, meron kayong Bible? Tignan nyo. I just want to give you an example of how God moves. Sabi rito ha, tinawag ng Lord na Shepherd si Cyrus. Sabi, who says of my Cyrus, he is my shepherd, and he shall perform all the pleasure, saying to Jerusalem, you shall be built, and to the temple your foundation shall be laid. This is prophetic na sinasabi ni Isaiah, masisira ang first temple, and the second temple will be built by King Cyrus of Persia. Kaya ko nasabi to, kasi right now, prophetic mauulit ito. Ang Iran, Persia po yan. At yan ang tutulong sa Israel na i-build ang third temple. Sinasabi na ni Pahlavi to, itong magiging presidente ngayon ng Iran, si Pahlavi. No? Siya yung magiging susunod na leader. Kapalitan na si Ayatollah, babalik na ng democratic ang Iran. And Iran will help Israel rebuild the temple. Wala na ibang siga doon sa region na yun. Takot nga lahat doon sa Iran Dahil Iran is so rich, matatalino mga tao, mahuhusay, magagaling. Kasi maraming mga Iranian, mga may lahing Hudyo, Israelites. Kaya Israel want to really help Iran kasi historically, Iran helped Israel build the second temple. Now, wala na dyan siga ngayon sa region na yan. The head of the state, the Ayatollahs is cut. And Iran becomes democratic. They will build the temple of Israel, the third temple. At alam naman natin, prophetically, yan ay tatayo yung Antichrist dyan, and then the end will come. So excited do tayo sa future. Amen? Isaiah 44:28 po yan. Ngayon, natuwa ako kasi nung nabasa ko to, pwede palang gumamit ang Lord ng mga leader na hindi Christian, hindi ganong righteous. And I believe
President Rodrigo Roa Duterte is become prophetic symbol of Cyrus sa Pilipinas. Dahil po dito, sa verse na to. Nang binabasa ko to, sabi, Cyrus, si Duterte to nakikita ko Palamura, di ba? Isang king, isang presidente na papatayin ko kayo, ganun magsalita. Out of the books siya. Pero, mahal niya ang mga tao. May pakialam siya. Alam niyo ba yung free education ng mga college ngayon? Pirmado ni President Duterte yan. Linalabi yan na hindi mapirmahan. Yung free health sa sa mga pag pumunta ka do sa mga sa ospital. Kaya lang nakukurap ngayon yung pondo ng PhilHealth. Kaya tayo, nagsasalita ho tayo kasi we want our what was instituted by President Duterte at yung mga build program, lahat ho yan nakukurap ngayon nananakaw. Broad daylight ho, nananakaw ho yan. Hindi nyo na ho kailangan mag-dig. Nakikita nyo na, ang dami nagsasalita, nananakaw. Kaya let's pray for our nation. Amen? Ito yung Cyrus ng generation ho natin, si Roa Duterte. Ayan po, Isaiah 44:28. Who says of Cyrus, he is my shepherd. Ang Lord na nagsasalita niyan. And he shall perform all my pleasure, saying to Jerusalem, you shall be built, and to the temple your foundation shall be laid. Alam niyo, kailangan kasi ng magandang atmosphere sa Pilipinas para yung gospel magawa po natin. Yung gera at krisis, iyan ay nagiging hadlang para hindi ho tayo makapag-penetrate. Sige nga, mag-share ka ng gospel, kulang ka ng pagkain sa hapagkainan mo, wala kang pamasahe. Diba? So, pagka may mga poverty, may mga problema yung nation, mahirap po talagang, may nagagawa naman tayo, kaya lang kulang. That's why we need to pray for our nation. We need to command itong salvation ng mga physical freedom natin. Kahirapan, sakit. Ako, eradicate ko talaga yung sakit namin Kaya may mga formula nga ako ngayon. Gusto ko kakainin ng mami mo 3 sibuyas, saka 1 chicken legs. Para bumata. Kasi kahapon, nung nagpunta kami doon sa mga mga batchmate ko, puro 52, 53. Ako lang yung magpi-56 na ako Pero sila mga babagal maglakad, merong kidney stone, yung isa high blood, yung isa meron ng tinatawag na yung lumaki. Oo. Nagpatanggal na si Joanne ng ang tawag dito, may ino-opera dito Hindi goiter yung tinanggal. May tayo dito Hindi, sakit rin yung tonsillitis Tonsil iba sa babae kasi pag lumalaki ito, sabi ko problema mo hormones, dapat hindi mo pinatanggal. Anyway, pinatanggal niya na. So maraming sa mga batchmate ko ganun. Sabi ko, kahit hindi ako nang lilibre rito, blessed pa rin ako. Yung ibang batchmate ko kasi, mga may pera, ganyan. Pero gaganong. Mamimili kayo, alam niyo, mamimili kayo Healthy kayo, o may sakit ka, may pera ka, wala kang pera. Pero maganda, may pera ka na, wala ka ba sakit? Diba? Amen? Pero ako nasa middle naman ako dahil nakita ko naman yung kahalagahan ng, kaya ang health wealth po yan mga kapatid. No? So, we need that atmosphere, this physical salvation in order to ayusin ng Lord yung circumstances natin. Amen? So, itong physical freedom po natin from sickness, from 53 lang po yung si Joseph Dimle, yung kabatchmate ko, patay. Colon cancer. Kaya kayo mahihilig sa sugar, watch out for your colon Yung hindi masyadong matae. Nagsisimula yung health ho natin sa gut. Tawag doon, gut health. May mga bacteria, good and bad bacteria tayo rito, nagsumisip-sip ng mga nutrients. Kaya mga food nyo dapat mga nutrient foods. Huwag chocolates, wala hong nutrients yan. Isang araw si James ganyan, sige, pakikita ko sa iyo, inflammation to. Sinunog ko yung sitsirya niya, ang tagal, nasunog lahat. Wala kang makukuhang
sustansya dyan. So sabi ko, ewan ko, iba sa inyo, nagkakasakit na, naninigarilyo, nagbe-vape, nagpupuyat, di ba? Hindi mapigil yung appetite. Kasi how can we be used by God to share the gospel if we have physical, balik mo, we have physical, nakatanikala sila may prison sila, no? And this needs the breakthrough. Hindi, number 3 yan Yung number 1 na, may physical sila Kaya sabi ko, ang church, kinakailangan financially, physically, healthy po tayo. Because God cannot use us if we are bound. Are you listening? Yung mga kabataan dito, dapat makatapos kayo ng college. Anong klase naman yan? Paano kayo gamitin ng Lord kung undergraduate kayo? Ba? Kami nga po si Wilson Ryder, nagtapos po yan. Tapos po yan ng criminology. Meron pa hong yan, pasa po ng ano tawag doon? PRC ba yun? Board exam. Pasok po yan. Pero Ryder pa rin ngayon. Diba? Ngayon, nag-aaral po siya sa HO. Inaano niya yung business ng HO. Kasi, kinakailangan ho talaga, makalaya po tayo rito. Because, this is not your destination. Tulungan na yan, hindi nyo destination yan. Yung employment, Marvin, hindi yan ang ending mo. Empleyado ka, hanggang mag 60 years old ka. Diba? Ilan taong ka na? 22, 23? 23. So makita natin, hindi ka para dyan. Kasi ito yung gusto natin. So pa nakalaya talaga sila dyan. Because there are a lot of chains in our life that's holding us. And another miracle na ginawa ng Panginoon, kaya tayo, nakikita ko talaga yung HO, susi mga kapatid No? Kagabi kausap ko si Mon sabi, hindi nakinig sa'yo si Brian na website. Di ba sinasabi na ni Mon sa'yo yun? Dapat presentable ka, website. No? Sa butuan, yun rin pala ang turo. Tapos sabi ko kay Brian, ba't hindi mo kinopya ng tama? Di ba? So, again, we need to really physically masave po tayo. There are a lot of oppression that the enemy put into our lives. Kahirapan, nutrition, sakit. May mga mental health pa ngayon no? Ewan ko kasi, baka may mental problem rito. Yung konting-konti na lang, baliw ka na. Yung magaganon ka na Sino rito? Alam nyo, let's pray that God will save you from that oppression. Another is spiritual salvation. Dito talaga, merong nakakilala kay Lord, yung jailer. Ito yung talagang gusto ng Panginoon. Na pagka tayo napalaya sa ating mga oppression, may maliligtas. Alam nyo, Paul and Silas can afford to say, nandito kami. Hindi kami aalis. Kumpleto kami. Kumuha pa ng ilaw kumpleto ba kayo? Papakamatay na yung jailer tapos sabi niya, anong gagawin ko para maligtas? Kaya nga ni Paul and Silas mag-stay pa rin sa prison for the salvation of the jailer. Diba? Pagkakataon ito para ma-share niya yung gospel. Alam niya kasi na palalayain naman talaga sila ng Panginoon. Amen? Na kahit nandun sila sa lugar na yon, ang importante pa rin ang buhay ng mga taong ito. Amen? So mga kapatid, kaya natin ginagawa itong commanding the day because we want to be set free from this mga oppression ng kaaway sa buhay natin. So the greater miracle was not an open door but a saved soul. When we command the day in prayer, nagmumove ang Lord. Amen? In the physical realm, in the natural, and in the spiritual. Yang mga problema nyo sa pag-aaral ng anak nyo, natural lang po yan. Sakit, lungkot, pera, natural lang po yan. Kaya ng Lord solusyonan yan. Magtiwala po kayo sa Panginoon. Amen. Ang problema kapag dito,
pumasok yung kaaway, nasisira na diskarte ho natin. Kaya don't allow the enemy to enter here. Dapat ho talaga mga itong communication, mahusay ho tayo because when we communicate, people wants to hear from us. Mahusay kang communicator. Tinuturo ko yan kay na Dave. Sabi ko, huwag ka mong sasabihin yung mga ganito sa mga tao. Dapat ganito ka. Apologetic ka pa rin. No? Hindi yung sasabihin mo ganito sa tao. Hindi, ito eh. No, dapat mahusay ka mag-communicate. Another, yung emotion natin. Kontrolado natin emotion. And yung focus mo. Alagaan mo yung focus mo. Yung tatlong yan, magawa mo lang yan. Ikaw, Brian, yung iyong communication skill, yung iyong emotion. May problema kayo mga hindi tayo mag-aaway, hindi tayo magtatalo. We will resolve this not with violence, not with emotion, but with the Word of God. Amen? Emosyon kasi, diyan magagaling mga babae. No, Wilson? Kaya yung mga lalaki daw, it's between makikipagtalo ka o they will choose peace. Dahil ayaw niya yung conflict. Dahil mas gusto niya tahimik. Diba? Kaya mga babae, dapat di kayo nagmamanipulate ng mga lalaki. Hello? Diyan ba kayo? Kasi diyan magaling naman talaga mga babae, mag-push. Pero dapat, hindi natin ginagamit yan to control people. Demonyo na po yun pag nagko-control na tayo. Iyak tayo, magtatantrums tayo. Hindi nalulugod ang Lord sa ganyan. Amen? So, the spiritual realm, dyan natin daan sa prayer, sa fasting, sa commanding the day, by prayer. Kaya nga ito, gusto ko ituro itong bakit midnight prayer is powerful, why commanding the day is powerful. Katlo na to, Dave. Midnight is a spiritual time. Nakita natin, Apostle Paul in Acts chapter 12 verse 5 to 7, nakasara lahat ito. And the church was praying at night, and angels were released, and breakthrough came in the night. So dito, makita natin, nandiyan ba yung Acts 12, 5 to 7? Acts of the Apostles, 12 to 7. Peter was therefore kept in prison, but constant prayer was offered to God for him by the church. So, sino nagpe-pray? Ang church. So, ginagawa talaga nila lahat, lagi yan. Yung commanding the day. And when Herod was about to bring him out, the night Peter was sleeping, bound with 2 chains between 2 soldiers, and the guards before the door were keeping the prison. Now behold, an angel of the Lord stood by him, and a light shone in the prison, and he struck Peter on the side, and raised him up, saying, Arise quickly, and his chains fell off with his hands. Kasi mga prisoner dati, hindi ho nakakulong lang. Nakapinid, nakakatanikala pa ho yung mga paa niyan at mga kamay niyan. Kaya naglaglagan ho yung mga chains na yon. Ginising ng anghel si Peter. So yun pala, natutulog si Pedro, yung pala may nagpe-pray sa kanya. Yung church, nagko-command sila ng araw na yon. They are commanding the day, and they want Peter to be freed. At nagulat sila nung nandun na sa pinto si Peter, nagulat pa sila nandun si Peter, nakalaya na po. No? So, another, gusto ko makita nyo, ano yung ginagawa ng kaaway? Bakit commanding the day? No? Dito makikita natin in the Gospel of 13:25, while men sleep, his enemy came, then the enemy works when people are spiritually asleep. Kailan yon? Habang natutulog, yung enemy nagtatanim ng mga distraction. I remember I read a letter from a witchcraft from Pastor Charlie Carino. Sa church pa ako natutulog May mga kinikwento siya sa amin na mga ganitong dalawang mag-girlfriend, namatay sa crash accident yung lalaki because there is a word in letter that was written, and that boy died. At yung song ilinagay, yung Where Are You Now?
So, sabi ko, hindi ko maintindihan, but our pastor right now ay involved po siya sa mga teaching about demonology, casting out demons, ganyan. Pala, totoo po yan, may mga spells, may mga sinasabi, yung mga orasyon, mga sinasabi. Pero pa ho yung generational curse na kinakailangan napuputol. At pag ikaw naging Christian, alam mo ba, hindi ibig sabihin naging Christian ka, magiging okay na. Pagka, halimbawa, 7 demonyo na paalis sa iyo at ikaw bumalik ka sa mundo, 70 demonyo ang papasok uli sa iyo. Kaya makita niyo, may mga Christians na naging Christian sila, tapos nakakilala kay Lord, after knowing God, naging mas worse pa sila kaysa sa dati. Why? Because there are demons possessing them more than they were possessed. Kasi pag nakakilala sila sa Lord, nakakas natin yung demons. But again, when they go back to the world, much more demons will oppress them. Kaya ito yung mga sinasapit ng mga taong na napoposes ho ng kaaway. Talagang itong commanding the day, we must command the day because when we are asleep, we are in a defensive mode. No? Kaya yung midnight prayer, hindi na defensive, offensive na to. Gusto natin maging offensive. Ano? Sabi nila kasi, pagising ng umaga, yun daw yung magandang time. Pero salamat na lang sa Lord, puyaters ako. Advantage sa akin to 11:30 pala, oras ko yan. No? Oras ko yan. Magbabantay ako, mananalangin ako, magkukomand ako. And that is our offensive dito sa HO. Gagawin natin ang HO natin lugar where we strike an offense to the enemy. We are always reacting, we lose the dominion. We must get the upper hand and reclaim our kingship, our dominion. Sa atin po itong mundong ito. Dapat we are in control of our life. Hindi tayo parang yung puppet, kinukontrol ng demonyo. Nakakita na kayo ng puppet? Pinapagalaw ng kamay. Ganon daw ang isang tao kapag ka-controlled ng demons. Pupunta sa droga, pupunta sa sexual immorality, susubukan yung mga gantong bagay, kumikita nga pero mauubos ang pera, just because of personal pleasure. They were controlled by the flesh. At hindi nila alam, yan din ang gusto ng kaaway sa buhay nila. Bigyan ka ng babae, bigyan ka ng bisyo. Tignan niyo din sa buhay natin, lahat ng masasama, masarap. Masarap ang bisyo. Diba? Nasarapan ka ba sa bisyo? Manigarilyo? Masarap, di ba? Oh. Kasi physically, yun ang gusto ng brain mo. Subukan mo mag-fasting. Spiritual yun. Ang hirap. Pastor, isang araw walang kain? Pastor, sibuyas lang kakainin ko. Bawang? Ako? Aswang? Sibuyas, bawang? Ha? Oo. Pati sibuyas, takot daw. Asin, pastor? Ba't asin mga pagkain natin? Multo ba ako? Hindi, ganun na. Kasi mga demonyo, dami sa buhay mo. Kailangan lumayas talaga Demonic oppression talaga So makita natin that we need to really at the upper hand. Mga kapatid, this is commanding the day is so powerful. Kaya sabi ko, ito na yung magiging time natin sa HO natin. And if you want to come. Especially if you are oppressed financially. Magpuyat kayo, manalangin kayo, kahit isang oras lang po yan. 11:30 mag-i-start, 12:30 matatapos. Nandito po kami, Mondays to Friday. Amen? Sabado, pastor, ikaw na yung gagawa. Mag-isa. Yeah? Magiging commanding the day mo na yon. Pero dito, every Monday to Friday, tayo po gagawa niyan. As a church, we will meet together and we will command the day. So what does it mean to command the day? It's not emotional prayer, it is authoritative, word-based declaration. Number 4 na. Word-based declaration. It's not an emotional prayer, authoritative to. Word-based declaration. Kaya makita nyo na
Hindi ako magpipreach doon. Magdi-declare ako ng Word of God. At yung Word of God, hayaan ko siya mag-declare sa atin. Re-recite po natin yung sabay-sabay. We will speak in tongues. Pagdating sa speaking in tongues, meron hong dalawang klaseng tongues. May tongues na nagre-require ng interpretation. May tongues na nagre-require hindi nagre-require ng interpretation. It is for personal edification. Sister Lourdes, madalas nakikita ko ginagawa to, kaya powerful ng Christian life ni Sister Lourdes. No? Ano niya yan? Siya yung isa sa presidente nagsimula dito para magkaroon ng lugar po sa atin. No? Nakikita niya, Pastor, yung church, dito natin lagay. Bilhin mo po yung property na yan. Sabi, pinakilala niya ako kay Clary. Binili ko yung dalawang property. No? And the rest is history. Nakita natin, napakagandang community. Gusto na natin dito magpamilya at gusto natin dito magsimula ng ministry po natin. Pero nakita ni Sister Lourdes to because she's a woman of God. Sama disciple niya si Sister Carmen. No? Powerful that we command the day. We take authority by declaration of the word, through speaking in tongues. Amen. So dito makita natin, every time Jesus spoke, napakaikli lang ho ng mga prayer niya. Katulad din pag sinabi niya, wag umulan, hindi uulan. Pag sinabi ni Elijah, umulan. Pag sabi ni Jesus, be still, hinto ho yung yung storm. Pag sinabi ni Jesus, take up your mat and walk. Command po yun. Ganon po si Jesus. Pag sinabi niya, come forth, the dead rise up. Si Lazarus po yun. Lumapit ka. Stretch out your hand. Yung shriveled yung kamay. Dumiretso. No? And every prayer of Jesus carried authority. Ito yung hindi alam ng mga Christians na meron ho tayong dominion. Kaya declaration is so important in your life. Words are so powerful. Do not declare, visit itong araw na to. Do not declare yung mga anak mo ang titigas ng ulo. Do not declare. Because those are powerful words. Amen? Huwag yung declare yan na nangupit, nagnakaw. Huwag mo i-declare yan. Kausapin mo. Sabihin mo sa kanya, hindi nanakaw. Pag nakilala mo si Lord, babaguhin ka ng Lord. Share the word of God. Counsel them in the word. Declare niyo yung word. Amen? Command the day. Ako ganyan ako kipag-usap. May tauhan ako. May ginawa hindi maganda. Gusto ba maging ganyan ka sa habang buhay mo? Wala nagtitiwala sa'yo. Ayusin mo buhay mo. Hindi ka ganyan. Patatawarin kita ngayon pero dapat straight mo yung buhay mo. Ayusin mo. God loves you. God will forgive you. Command it. Ganyan ang pag-speak sa mga tao. Hindi sasabihin na ganito ka, ganyan ka. Don't use emotion. Kung magiging emotional tayo lagi, hindi natin magagawa yung commanding the day. Commanding the day is not emotion. It is authority. It's all about command. And we use the Word of God. Kung hindi mo alam ang Word of God, you cannot command it. Amen. Kasi yung mga tao na pagsasabihan mo, linikha yan sa wangis ng Diyos. God's image must be restored to the people. And that is our job as disciple maker. We are to transform people by the Word of God. Transformation can happen. God's Word is living, is alive, it's powerful. And every prayer, we take captive, sabi ng Bible. We take authority. Amen? Are you listening, mga kapatid? So may mga purpose ang commanding the day, and I want to finish with this purpose. Number 1, set up the day for victory. Before problem arise, declare victory. 11:30 yun, i-declare natin yung victory. Before problems arise, Lord, sapat ka para sa bukas sa pangangailangan namin, i-declare mo yan. God is our portion. You don't wait for the battle to come. Declare favor, declare wisdom, declare divine appointments. Yan ang gagawin ho natin. Number 2 is preventing the plans of the enemy.
Ano yung mga plans ng enemy? Frustrate ng Lord, may mga taong nagte-threat sa akin. Lord, i-frustrate mo yung mga threat na yon, Panginoon. Lord, give me wisdom, O God, so I can plan for my day, Lord. Planuhin niyo yung araw na yon. Because pagka may plano ho tayo, kahit anong gawin ng enemy, mapuprostrate po yan. No? No weapon formed against me shall prosper. Every trap is exposed. Merong mga prayer si Pastor Nonon na yung mga lupa na may kaso, mawawala na sa kanila. May isang man of God na nag-declare ng prophetic word na ayos ho yung kaso. Murong na ho yung isang conference na sinasabi ni Pastor Nonon. Umalis na ho yung mga nagkakaso na yon, either namatay or umurong na, and then nakuha nila yung property na yun. There are things that we need to command, at itong purpose na to, preventing the plans of the enemy. Amen? Every trap is exposed, every hidden attack is canceled. You intercept attacks before they manifest. Ini-intercept po natin yan. Another is paving the way for signs and wonders. Dapat marunong tayo niyan. Lord, signs and wonders could happen, Lord. Nahihil si Elisha, magkakasakit yung mga bata. Lord, we declared healing. Huwag ka ng himala sa HO namin. Gusto namin ng 100,000 nakita. Lord, bigay mo po yon. We want to fix this place. Gibain ho namin itong lugar na ito. May isang lugar ng worship po namin for a year or two. Lord, we pray for your provision. Bless mo kami, Panginoon. Want to give our seed, want to give our offering to you, signs and wonders, saturating the day with the word. Read and declare scripture. Babasahin, tapos magdi-declare. Tapos sabayan ho ng speaking in tongues yan. Scripture that protects, provision, wisdom, favor, healing. The word spoken aloud creates a spiritual alignment. Alam niyo mga kapatid, dapat malaman niyo, hindi lang tayo physical being. We are spiritual being. Bigyan kita ng example. Pag may mga taong nagsalita sa iyo ng masakit, nasasaktan ka, that is spiritual. Nadidepress ka. Nako-confuse ka. What happens if you declare? No? Magsiset ka ng declaration of word sa buhay mo. Wisdom, provision, protection, favor, healing. What happened? It create a spiritual alignment. Nag-a-align ho tayo dun sa kalooban ng Panginoon, sa will ng Lord. Kaya Marie, yung mga utangers mo, declare mo yan, spiritual alignment, Lord, na hindi na kami magungutang. Kami magpapautang, Lord. Declare mo yan. We will have money to pay our debts, and also, we will be the head, not the tail. Kami magpapautang, kami magbibigay. Declaration po yan. Mangyayari po yan pag hindi ho natin dineclare. Kasi walang spiritual alignment. Ang alignment natin, poverty, survival, ganun ang alignment natin. Kailangan nag-a-align ho tayo sa alignment ng Panginoon. Commanding the will of God for the whole day. Alam niyo ba, may kalooban ng Lord sa iyo sa araw na ito. Dapat meron kayong decision, mga conversation natin, mga opportunities natin. Nakita ko yung mga classmate ko, may mga sakit. Sabi ko, opportunity to Kasi alam ko ho yung natural healing sa mga tao. I can be a doctor for natural healing actually. Sabi ko, tinutulungan ko sila, ganito kainin mo, lifestyle yan, fasting yan. 110 kilos, now I am 75 kilos lang. All of food, discipline, sleep, minerals, fasting. Break ko na nga po yung nagwo-walk ako, hinihingal ako. Ilang beses lang kami nag-walk ni Marivic na 8,000 step. Mula rito, pupuntang SM. Dati, hinihingal ho talaga ako. SM, Sangandaan. Dati, hinihingal ho ako. Ngayon, siya na hinihingal. Nangangalay yung paa niya, sabi, nangangalay pa ako. Pero ako, lakad. Why? Because Scripture is so powerful, mga kapatid. The will of God is so powerful. That's covenant.
the will of God is equals to covenant. Sa mga salitaan nyo, mag-asawa, covenant yan. Mga magkakaibigan, covenant yan. Huwag kayong magsasalitaan ng mga masasakit. Yung mga ka-pierce ka ng puso. Kahit sabihin nyo, joke lang. Tapos alam mo, weakness yan. Pinaglalaroan nyo yung emosyon ng kapwa nyo. And you are being used by the enemy, that's not the will of God. Sa mag-asawa, ganun rin. Pag alam mo makakasakit ka, huwag mong sabihin. Pag alam mo weakness ng partner mo, huwag mong sasabihin. You have a covenant. Sa mga mag-asawa ganito, you have a covenant, and a covenant is according to the will of God. Ang mga babae, submit to your husband, empower niyo siya. Ang mga lalaki, love your wife as you love yourself. Magkakaibigan, ang turing niyo sa mga babae, mga lalaki, kapatid, mga kababatang kapatid. Yan ang sabi ng scripture. Dapat ganyan yung tinitignan ang mga babae. Katulad ng kababatang kapatid. Hindi yung kakaibiganan, susyutain. Kasi ganun eh. O syota. Alam niyo yung mundo talagang pag hindi mo alam ang kalooban ng Lord, ganyan ang tingin mo. Diba? Ngayon, pagka gusto mo talaga ang isang dalaga, talagang pupursu mo. Eto, laging turo ko siguraduhin mo, kaya mo nang bumili ng bahay, may bahay ka na, kaya mo na mag-isa. Sabi ka, Dave, ganito challenge ko. Dave, gusto mo mag-girlfriend? O, dapat meron kang sariling bahay. Bumukod ka na. Bili ka ng kama mo. Bayad ka na ng ilaw, kuryente, tubig. Pag kaya mo na mag-isa, dalhin mo yung babae sa akin. Ibig sabihin, kaya mo nang mag-asawa. Pero pag hindi mo kayang bumukod, shut up ka muna. Pawi, hindi mo pa yan. No? Huwag niyong isubo yan. Mahirap. Do not copy the adulterous generation. Our generation are so adulterous. Do not copy. Do not fall for the trap. That's not the will of God. Mahirap kami. Nasubo ako. Hindi pa ako ready nun. Kami ng mami mo. Sina Marie, sina Wilson. Ngayon pa lang namin nalalaman yung kalooban ng Lord Gusto ba namin maranasan nyo yun? Hindi. Gusto namin maging covenant people kayo. Alamin nyo ang kalooban ng Lord. The Word of God, the will of God, your kingdom come, your will be done today in my life. What's the will of God to you mga kabataan? To those who are in marriage, what is the will of God? It's always a covenant. It's always the will. Not your will, but the will of God. Amen? Kaya pag nag-aaway yung mag-asawa, hindi ako topic, si Lord Sige, mag-usap tayo. According word to the will of God. Ito ba kalooban ng Lord? Di tapos na argumento. Kaya dapat yung mga lalaki, alam niyo yung word. Amen? Pagka hindi ka covenant sa word, pag nagsalita asawa mo, wala ka na, shut up ka. I deserve peace, sasabihin mo. Peace na lang, ayoko nang mag-argue. Hindi man tayo nag-argue, nagde-declare tayo ng kalooban ng Lord. Kasi sabi ko yan sa aking anak, sa aking wife, kalooban lagi ng Lord. Covenant yung shop. Mga people na yung covenant rin. Do not forsake the covenant because that is the will of God. Amen? Sige, tagayin po natin to. We invite you. Wala na yan, Dave. We invite you sa Monday. Mag-i-start na po yung Commanding the Day. 11:30 po siya. Mag-i-start hanggang alas 12:30. 1 hour lang po. Kaya don't be late. Be here. Kasi mag-i-start kami ng on time. Kung malate kayo at hindi nyo naabutan, wala na po talaga. No? Pero kami, 5 laho kami. Because this is an ongoing process. In-invite ko na na RJ, na June, in-invite ko sila. Invite nyo, dali nyo yung mga disciple nyo rito para nasiset natin yung spiritual atmosphere ng church. Of course, you're doing your cell. Sige po, mamimigay ho sila ng ating Santa Cena. This is our covenant. Hallelujah. Let's sing one song habang binibigay po siya.